Good afternoon again to everyone and welcome again to my channel. And it's me again, ang inyong chismosong Kaal the Vlogger. So, wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? And wag ninyong kalimutan na i-share tong ating video for today. Dahil very interesting tong topic natin ngayong araw. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Why is this being so important ngayong mga panahon ng flood control project, or ngayong lalo ng mga ganitong mga usapin pagdating sa politika. So eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong. Watch this. Number one, we're public figures. A lot of people look up to us, and sometimes they really emulate almost everything that we do. So the platform that we have right now has to be used properly for the mere sake of inspiration. Because kaya kami nandito, and kaya kami nabigyan ng ganitong posisyon dito sa industriya is to really inspire people and give them enough. At kung nakita nyo na ngayong recaps, once again say TTO sa mga admins, why is this important to know this, para malaman natin to, but napaka-importante na itong information na sinasabi ni Alden Richards pagdating sa politika. Kasi diba, ito guys, awareness lang naman to ni Alden, kasi nga, diba, yung mga pinagboboto natin, aminin natin na minsan talaga or kadalasan talaga mga tanga at bobo talaga tayo pagdating sa botohan. Kaya siguro lumabas tong interview na ito ni Alden Richards, no? Lalong-lalo na siguro may mga tanga talaga, and syempre mga binoto natin, di ba? Mga magnanakaw, di ba? Mga ninanakawan tayo ng kaban. Kaya importante sa mga susunod pang taon na botohan, or sa mga susunod pang botohan, siguraduhin natin talaga yung ihahalal natin or iluluklok natin sa kanilang mga pwesto is yung talagang mga makalurunong talaga at mga matitinong politiko, di ba? Hindi gaya ngayon nowadays na lahat pala ng mga binoto natin, di ba? Mga magnanakaw pala, mga mangungupit pala ng bonggang-bongga, pero di ba wala na di ba? Ngayon lang tayo nagsisi, or ngayon lang natin nagamit ang salitang sisi or pagsisisi. Pero sa bagay, di ba, may kasabihan nga tayong mga Pilipino na sa huli talaga ang pagsisisi. Okay, pero importante, natuto na rin talaga tayo or natututo tayo sa bawat pagkakamali natin or sa mga choices natin talaga na minsan talaga or kadalasan talaga hindi pala talaga tayo sa love, syunga maski sa pagboto, di ba? Kaya aminin naman natin, sa umpisa guys, nung hindi pa talaga pumuputok tong mga flood control project na ito, talagang nagpapabulag at nagpapaloko tayo sa mga magnanakaw na yan, na kunwari matitino, kunwari mga babae, kunwari mga ganito, mga ganyan, di ba, mga Diyos-Diyosan. Pero sa totoo naman pala, di ba, mga magnanakaw pala, di ba? So, ayun, mga nagpadala lang tayo sa mga mabubulaklak nilang salita or sa mga mabulaklak nilang pangako.
Di ba kasi ganyan naman talaga eh. Ganyan naman talaga yung mga politician eh. Sa una lang silang babae pag kailangan nila yung mga boto natin. Pero pagka mga ano na yan, pagka tagal-tagal at na iluluklok na natin sila sa pwesto, eh talagang mga wala na, mga nagbabago, mga immoral na yung kanilang pag-uugali. Pero sa susunod kailangan talaga gamitin na natin to at think wisely, 'di ba? Huwag lang tayo magpadala sa mga loko-loko at sa mga gamo na yan, 'di ba? Sa mga pulpul na politician na yan kasi yung mga yan, mga dyan naman kayo nagpapabulag at nagpapaloko lang kayo eh. Diba? Ito naman tong mga Pilipino na to, syempre, diba? Alam naman na nilang mabulaklak yung pananalita ng mga politiko pagka nangangampanya, diba? Pagka humihingi ng boto, ito namang mga Pilipinong to, hindi naman iniisip. Diba? Hindi nagdadalawang isip talaga kung sino ba talaga yung iboboto nila sa darating na mga election o sa mga darating na sa mga darating na ganyang usapin. Kaya wala eh, diba? Lalo na pag nagpamod yung mga politician na yan, yung mga politikong yan, syempre yung mga Pilipino hindi na makakapag-isip ng tama na ganito, ganito, diba? Mga hindi na ginagamit ang utak, kaya pasensya na, okay? Lalong-lalo na kung hindi sila nag-iisip ng bonggang-bongga, diba? Mga Pilipino nga naman, sa bagay, diba? Mga Pilipino eh, ganyan sila, sanay sila sa mga pagganyan-ganyang mabulaklak na salita, pero bandang huli sising-sisi sila sa mga pinaggagawa nilang sising-sisi sila tayong mga Pilipino, sising-sisi tayo sa mga pinagboboto natin, pero hindi tayo nag-iisip talaga kung sino iboboto natin. Gayang-gaya dun sa mga taga-QC, diba? Mga hindi nag-iisip o mga hindi iniisip talaga yung mga binoboto nila, kung talagang karapat-dapat at kung talaga bang iboboto ko ba to, diba? Worth it ba yung pera ko dito, diba? Worth it ba yung, diba, imbis na pambili nyo na lang ng bigas, imbis na ganito, imbis na ganyan, pang boboto nyo pa talaga. Tapos sa huli, nanakawan pala tayong mga Pilipino, diba? Kaya sa susunod bago tayo bumoto, gamitin muna natin yung mga utak natin, okay? Isipin mabuti, isipin mahalaga ang pagboto at mahalagang tama ang iboto, okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. See you on my next videos.